Please support my channel by clicking the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Power! How to install full modified tail assembly for CF Moto NK400. So bali yan guys, no? Para ma-install natin yung full modified tail assembly ng NK400, ang kailangan lang natin munang gawin, tanggalin muna natin itong upuan na driver seat at yung pillion seat. Then tanggalin din natin itong mga side fairings at yung underneath. So papakita natin step by step. Unahin muna natin yung pagtanggal ng upuan na to at saka ito. Actually ito nakatanggal na, naka-ready na to. Tanggalin natin yan. Ito may tornilyuhan yan dito, tinanggal ko na. Tanggalin nyo rin yun. Next, gagamitin natin yung tools pala na to na sponsor sa atin para gamitin natin dito sa pagtanggal na to. Pero halos mga G's tong mga tornilyuhan dito na socket and mga Phillips screws. So unahin natin yung mga G's. Kunin natin yung parang pinaka screw. Then kunin natin yung ito, yung Phillips screw muna. Tanggalin natin tong dalawang tornilyo na to para sa tail light. So ito yun siya, tornilyo na to. Kailangan naman natin dito is itong mga ridges na bolts. Pwede mong gamitin yung ratchet para tanggalin. So tanggalin muna natin to. Ayan. Kagaya na ito na sobrang sikip, plus the time gamitin natin yung ratchet. Set natin siya sa pag-release. Yun. Yan. Naluwag na natin siya. Ganito rin dito. Stuck na stuck pa kasi siya, no? Pag naluwagan na natin, bitin ulit natin yung pa-screw nya. Yan, tanggalin natin yung mga tornilyo dito sa taas. Sunod naman natin yung nasa ilalim. Dito naman tayo sa ilalim, no? Tatanggalin natin tong tilt ID nya, or kung naka-stack na mudguard ko pa, tanggalin nyo na yun. Pero bago yun, unahin natin yung mga plastic rivets nya. So paano ba magtanggal ng plastic rivets? So ito yung plastic rivets. Ang gagawin nyo lang dyan para ma-release yan, itulak nyo lang yan hanggang makarinig kayo ng clicking sound. Yun, hindi masyadong ilubog, no? Pag medyo nakalubog na, ibig sabihin niya pwede na siyang ma-release. Ayan, no? Yan, ganito yung tsura ng plastic rivets. Tabi nyo rin yan, importante yan. Tanggalin muna natin lahat. Yung iba dito natanggal na, no? Ewan ko kung nakalimutan ibalik ng may-ari yan. Anyway, hindi to, tanggalin din natin to. Ayan. Tanggal na. So, kung hindi nyo siya masikwat kaagad, gamitan nyo siya ng manipis na pangsikwat. Gaya ng mga blade, paleta, etc. Yun, tanggalin natin yung pangatlo. Yan yung last. Yun, tanggalin natin. Tanggalin na natin itong mga side fairing na to. Tanggalin na natin itong mga fairings. Tapos ito, tanggalin muna natin yung pagkakalagay ng kable dito sa seat lock nya. Bunutin mo lang siya dito. Yan, pagkabunot, ikot mo lang. Then, saka mo siya i-release dito. Yan, gamitan mo ng long nose or plies. Ayun. So yun, natanggal na natin. Iwanan muna natin yan dyan. Ito, alisin muna natin to yung parang pinaka mechanism ng seat lock dito. Alisin natin to. Tabi lang muna natin to. Next natin yung underneath. So ito, kagaya nga sabi ko kanina, tanggalin muna natin yung mga mudguard or itong mga tail ID na to. Ito naman, 13 yata to, no? Dito sa tools natin, kunin natin yung pang number 13 na socket. Ngayon, hindi natin masyadong abot. Okay, dahil lumaharang. Gagamitin natin ngayon yung pinaka-extender nya. Ito, yung extension. Set natin sa release. Diba? Ayos.
Alisin lang natin yung connection nitong signal light na to. Okay, so natanggalan natin. Alisin na natin yung parang pinaka-connection dito. So, ang gagawin natin, natanggalin natin yung mga tornilyo dito, dito, saka yung dito. Mayroon pa dito sa dulo. Kapag mga ganun na hindi na masyado abot at maharang na talaga, gamitan nyo ng yung joint na nabeben. Gamit muna tayo ng extension. Ito yung nabeben eh. Tapos gamitin natin yung socket. Nabeben siya. So dito yan nagagamit sa mga tight spaces. Okay, meron pa ditong tornilyo sa underneath. Tanggalin nyo rin to. Okay, so yun. Pwede na natin tanggalin yung mismong underneath. Yan, natanggal na nga. Tanggalin natin yung tail light at underneath nya. Tanggalin nyo lang yung connection. So ganito magiging itsura niya kapag inalis natin lahat ng tail assembly na yun na stock. So yun, unahin muna natin yung sa custom underneath natin. Ikabit muna natin yung tail light. Actually yung tail light hindi talaga kasama yan sa full modified tail assembly. Hiwalay ito na binibili. Hindi natin to binibenta. Binibili lang din natin to online. Ang fitted pala dito sa design natin is yung pang Ninja Kawasaki. Para mailagay natin yan, may mga kasama tayong mga bolts and nuts. Ito, kasama na talaga to dito. Unahin muna natin tong flat screw na to. Tapos yung maliit na washer, lagay muna natin yan. Ganun din dito sa kabila, sa isa. Lagay niya yan siya dito sa part na to. Pag nailagay niyo na, punta tayo dito sa likod, sa loob. Ilagay niyo yung flange nut muna para magiging spacer yan siya. Ganito rin dito. Dapat ang pagkakalagay is pag ganito, pabaliktad. Yan. Pag nailagay na natin ng ganyan, ready na natin ganyan. Lagay natin yung dalawang malapad na washer. Yan kasi yung sasalo para dito sa malaking bilog na to. Then, ilalagay natin. Pwesto lang natin yan siya ng maayos. Pantay nyo lang yan siya dyan. Yung parang pinaka-fittings niya dyan. Pagkatapos nun, kuha uli kayo ng dalawang malapad na washer uli niya nakasama. Lagay natin ito dito. Actually, kahit hindi na nga malapad eh. Tapos pag nailagay nyo na yan, saka nyo siya ilock ng flange nut. Yan. Adjustment lang ang gagawin nyo dito hanggang mag-fit to, no? Hindi natin 100% sure kapag kayo na mismo nagkabit, pero kapag tayo kasi nagkakabit, alam natin kung paano yun, no? Kaya ginawa natin to. Yan, para masundan nyo talaga. Yan, dapat ganyan siya. Yan. Okay, so dahil naka-ready na to, may mga kasama na itong mga clips, yung pairing clip, kasi hindi na magagamit yung plastic rivet kagaya ng kanina. Gagamit na tayo ng tornilyo. So dito, ganoon din. And dito. Yan. Yan. Ilagay na natin siya. Ready na to. Itong underneath natin. So na-prepare na natin yung underneath. Ilagay na natin. Gamitin nyo uli yung stock na bolts. Pwesto nyo na yan dyan. Pwesto nyo na. Hanapin nyo yung mga tornilyuhan nyo. Huwag nyo muna todo ilak. Ilagay lang muna natin yung mga tornilyo. Then yung para dito. Okay, ilagay na natin yung pinaka main body. Okay, so ito yung main body guys ng tail assembly. Actually, dun sa mga finished product natin nakakabit na dito yung seat lock, yung mechanism niya sa loob para dito sa susian. Okay, naka-ready na kagad yan. Tapos so nga pala, nakalagay na dito yung mga nut nito. May mga nut na yan dyan sa loob niyan. So kapag naglalagay tayo, wag natin masyadong sobrahan ng higpit. Yung tipong tamang mahigpit mo lang siya ng mag-fit lang siya, no? Huwag niyong pipilitin kasi maglo-loose thread siya. So, yun ang ano natin kasi yung mga nut nito hindi mo na maaabot yan sa loob kapag nilagay na natin. Kaya ni-ready ko na yan siya dito sa loob. So, ganun, lagay na muna natin. So, dapat ganito yan sa ilalim, no? Ayan. Okay, pasok na lahat. Okay. Pag naipasok nyo na yan siya, kailangan itong mga guhit na to nakapantay yan siya dito. Then yung mga butas nito nakapantay doon sa mga butas niya. Then itong pinakaguhit nito, pinakahugis nitong nasa main body ng tail, dapat sasakto siya dito sa hugis ng tail light at saka ng underneath. So dandahan nyo lang siya ipasok para may pwesto nyo dandahan.
So dapat ito, nakapasok yan dun sa loob. Yan. Okay. So ganyan yan siya dapat. Ngayon maglalak na tong mga to kapag hinigpitan na natin ng mga tornilyo. Naipantay niya na dun sa ilalim. Ito naman ngayon yung siguraduhin yung nakapantay sa taas. Itong parang naglalagay ng pinaka ECU niya. Ipailalim niya pa rin yan. Yung butas niyan, kailangan nakasakto din sa mga butas niyan. Then yung butas dito, nakasakto rin sa mga butas nito. Para makuha mo yun, unti-unti mo siyang itulak. Pingas pa, may pasok natin sa lahat. Yan. Ngayon pantay na siya. Medyo tricky lang to kasi talagang buo kasi siya. Lagyan na natin ng tornilyo. Pag nahigpitan na natin itong mga to, saka siya ihigpit din yung mga fittings niya. Yan. Sabay niyo yung higpit niya dito para bumaba yung pinaka-tornilyuhan niya dito, no? Para mag-fit pa talaga lahat. So, ilagay na natin yung mga ibang parts. Okay guys, so yan, naikabit na natin lahat. Ilagay na natin yung driver seat muna. So pag ilalagay niyo yung driver seat, as usual lang naman na. Pero by this time, may nakaharang na dito. Kaya ang gagawin nyo, busog nyo muna to ng konti. Itong dalawang tornilyuhan niya, pasok nyo lang yan siya dyan. Part dito. Ito na yung parang panlalak natin sa upuan. So kapag maglalak tayo, kagaya nga sabi ko kanina, meron na siyang built-in na nut doon sa loob ng fiber. Ilagay nyo lang siya ng maayos, hindi nyo na kailangan sobrang sikip kasi hindi naman bakad yung pinaghihigpitan natin, no? Tapos maganda itulak nyo para medyo bumaba talaga siya, para pumantay ito. Yan. Kapag ramdam nyo na sumisikip na siya, yun na yun. Huwag nyo na pilitin. Next, yun naman tayo sa kabila. Ganon din, alalayan nyo. Tulak nyo pababa hanggang pumantay yung butas niya dito sa labas, dun sa loob. Para may pasok nyo yung tornilyo ng maayos. So ito na guys, ikabit na natin itong mga aerodynamic parts niya sa kabilang gilid. Ayaw na natin to. Tatapat nyo lang yung mga butas niyan sa mga butas na to. Ganon din sa kabila. Dandaan nyo lang muna ilagay yung tornilyo. Ipihit nyo. Pag smooth yung pihit niya at walang pumipigil, goods yun. Okay, sama siya sikipan. Pag feeling nyo na kapag sinisikipan nyo, talagang nakatigil ka agad siya, tapos may space pa. Ibig sabihin nun, mali yung pasok nyo, huwag yung pilitin yun. Kasi malulustrad yung nut na nakabaon sa loob. Kaya nga sabi ko kung bakit nakabaon na yan, kasi hindi mo na maabot ng mga yabi itong mga to . Tamang pihit lang din, tapos bigyan nyo ng puwersa pababa kasi lumalaban pa siya yun. Yan, okay na tong side na to. Okay na yan, huwag na masyadong masikip. Yung tamang nakalapat lang. Inuulit ko, kapag hindi maayos yung pagkakapasok ng tornilyo dito, malulustrad yung nut. Nalustrad yun, hindi nyo matatanggal to. Kailangan yung puwersa yung natanggalin to yun. Tapos, yun nandito. Okay, naikabit na natin. Kaya nga nasabi ko, kapag tapos na tong rail na to, nakakabit na dito yung mechanism ng seat lock at saka yung susian. So kapag gano'n, okay na, saka nyo ilagay yung upuan na kasama sa tail assembly niya. Yan. Ito yung parang magiging lock niya dito sa likod, tapos ito yung parang magiging lock niya dito sa harap. So paglagay yan, kung dati pag ganun yung stop, ngayon dito pag ganito. Itong parang nakanganga na yan, ito yung parang iipit nyo rito. Pakita natin ng mas malapit. So kagaya nga na ito ilalagay mo siya dito, then itong parang kawit niya dito yan sa butas. So pag ganito yan siya, saka mo siya igagalaw hanggang sa may lock mo yan. Since hindi naman nakakabit ngayon yung lock nito, kaya hindi natin mapapakita ng lock. Pero may other video ako na gagawin para doon na isasama ko rin dito. So ganyan siya. So ganun lang guys yung pag-install ng full modified tail assembly ng NK400. Sana may natutunan kayo, no? And huwag kalimutan mag-comment, like, and share sa ating page at sa ating channel para magtuloy-tuloy yung suporta natin sa Moto5 para tuloy-tuloy din yung pag-grow natin. Siningit ko lang yan kasi dito natin yan talagang gagawin sa project na to, Project SIG. Tapos yun yung nasa likod, Project Nemesis, kaysa dam. Yan. Guys, power!
So ayun guys, good morning. Ayun, bagong araw ulit tayo sa Motobike. Yan. Parating na ngayon yung next project natin. Ang NK400 ulit. Oo, yan. Nagawa na natin yung mga baligis niya, no? Medyo ano tong client natin ngayon, no? Pinagkatiwalaan tayo ng isang foreigner.